Ayun oh. Ay, ito po ay NPA, dating NPA versus NPA dyan sa Kongreso. Ayan, at bago po natin tatalakayin yan, siyempre mamaya-maya lamang po. At ipagpauna ko na po sa inyo na yung pong hindi pa po nakapag-subscribe sa channel natin ay subscribe na po, share, at pindutin po yung notification bell para ma-notify kayo pagka may bagong upload ako, lalo na po kung i-upload ko na kung papaano ko gawin na yung bayag ni Martin ay ilagay ko rito sa liig niya. Dito sa liig niya, dito sa magkabila. Para dalawa yung bayag niya rito sa liig. Kaya importante po yung nakasubscribe kayo para sa ganun manotify po kayo kung sakasakalit gawin ko na po yan. At mangyayari naman po yan. Ganon din po ito kay Franz at saka dito kay Lisa. Ilalagay ko po rito sa noon nila. Dito sa noon mismo nila yung kanilang mga bilat. Bastos na birana. Ay gagawin po natin yan. At kaya nga po sinasabi ko nga po diyan, kung inyo pong mapanood yung aking dating video diyan, inaantay ko lang po yung certain numbers ng ating subscribers para po gawin na natin yung sinasabi kong may mangyayari. At yan na po, sinasabi ko na po yung pwedeng mangyari. At para sa ganon ay hindi nyo ma-miss kung paano kung gawin ilagay rito kay dito sa liig ni Martin. Yung parang unggoy na pagka kumakain yung unggoy nakaipon dito. Yan naman kung may kay Martin, yung mismong bayag niya ilagay natin dito sa magkabilang liig niya. At yan po ang dapat sa kanila. At ako pikam-pikam na rin sa mga animal ito. Pero sabi ko nga po, hindi po yan ang issue natin. At bago po yan, ay siyempre ay akin po munang ipaabot itong aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng mga subscribers at viewers, followers. Ayan po. At ganoon din po, maraming salamat po sa inyo. Lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe. At sa palagay ko naman po ay hindi kayo nagkamali ng pag-subscribe dahil madalas ko pong sinasabi rito, ang pag-subscribe sa channel ko ay suswertehin. Ayan na po. At atin na pong balikan itong ating topic na kung saan ito pong dating NPA, nakasama po yan. Kasama po ni na Franz na yan, itong si Caramon. At yan, sinakasilis na yan, magkakasama po yan. Pero ngayon po ay nananawagan at galit na galit na. At magrarally na raw at maghahakot na raw ng tao ito si Caramon. So, pagka nangyari yun ay baka malamang sa malamang ay gulo na ito. At ito na simula ng pagiging bulok. At ito na simula yung mabubulok na talagang tuluyan itong si Romualdez. At ito po ay sandaling-sandali lamang po ito dahil mahaba po. Ito, iyon lamang pong introduction ang ipapanood ko sa inyo. At para po mayroong kalkwatso. Yan. What's happening to you? Yan. Ano po nangyayari? Litisin ninyo yan sapagkat ang susunod na gagawin namin, pag hindi kayo kumilos, ay maghahakot kami ng mga tao at magrarally kami sa mga opisina ninyo. Yan mismo sa NTFL, sa Malacanang magrarally kami. Ha? Mararally kami. Tatanungin namin sa inyo kung bakit hindi pa ninyo inuusip itong tatlo na to. And of course, sa Department of Justice. Napanood ko nung isang gabi, si Mayor Digong, Presidente Duterte. Galit na galit. Siyempre, anak niya. Binababoy niyo anak niya. Kahit sino-sinong tatay. Ako, may anak akong babae. Ay, nako. Punyeta kayo. Kahit na nasa Malacanang kayo, kahit na nasaan kayo, huwag niyong aawayin yung anak ko. Kaya talaga tanda na mag-amang Duterte. Ayan po at sa kaalaman po ninyo, ayan po yung dating NPA rin po yan. At kasama po yan ni Franz at saka yung mga NPA dyan sa Kongreso, siya na nga po ngayon ang nagpupursar ito sa DOJ na imbestigahan na or possible na arestuhin na itong tatlo na nandyan sa Kongreso na si Manuel na yan at itong si Rosas. So, ayun na po. At siguro pag nangyari po yun, ayun na, sinasabi ko, na yun na yung simula ng
pagka ito ay sinabayan ng ating mga kapulisan, kasundaluhan, goodbye Philippines na naman itong mga Marcos na ito. So, let's see, tingnan natin kung ano ang mangyayari at nakikita na po nitong ating mga kasundaluhan. Actually, marami na pong nakakaalam dito at medyo tahimik lamang po itong mga kasundaluhan natin na ito at dahil ayaw po muna lang kumilos. Pero siguro, kung nandyan na siguro yung ating mga mamamayan at nagtitipon-tipon na baka malamang sa malamang, ay sabayan na po nila yan. Kagaya po nung nangyari doon kay Ferdinand Marcos Sr. dati, unang nagrally-rally dyan yung mga tao. Tapos nung parami na ng parami, ayan na, sumunod na itong mga sundalo. Kagaya po yan, sina Gringo na yan, sina Fidel Ramos na yan, at yan po si Enrile. O, tingnan nyo. Pero, tingnan nyo yan ang nandyan din sa Malacanang ngayon. At yan ang legal ni Bongbong ngayon. Tingnan nyo, yan yung mga tumaraidor sa tatay niya. Kagaya nitong si Kwan, sino yan nandiyan si Bilibid? Si Kwanto, si Goryo, si Goryo. Sino ba yan? Buisit na yan? Nalimutan ko na itong buisit ito. Yan, siya nga ngayon pumalit kay Bantag. Oh, yan yung mga tumaraidor kay Ferdinand Marcos. Oh, yan mga yan. Sina Enrile na yan, sina Gringo Honasan, sina Fidel Ramos. Ang buti si Fidel Ramos patay na. Oh, siguro kung buhay pa yan, baka kanyan. Baka nandiyan din sa Malacanang yan, kagaya ni Enrile. Anyway, so, dito natin nakikita. Hindi ko maintindihan kung anong utak mayroon itong administration ito, na kung sino yung mga tumaraidor dito sa pamilya nila, yun pa ang kanilang binibibi ngayon. Sa halip na itong buisit na Andres Disayang ito, ang priority dapat itong mga mahihirap na kababayan, dahil itong mga mahihirap nating kababayan ang siyang nagbumoto sa kanya, siya ang nagluklok, sila nagluklok sa kanya dyan para maibalik sila dyan sa Malacanang. Itong mga mahihirap kong kababayan na tinutukoy ko. Dahil nga, kaya ko, sa kagustuhan ko rin na ma-recover nila yung mga kahihiyan nila para mabago yung pananaw ng mga tao sa kanila na nandyan na yung pagiging diktador, magnanakaw, na kung ano-anong kahayupan na yung mga ibinunton na ng tao sa kanila. So, ang sa akin lamang po rin doon ay para po kahit pa paano ay makabawi sila doon sa mga pang-aalipusta ng mga Pilipino sa kanila. Yan, sina France na yan, yung mga Makabayan Black na yan, sila Teddy Casino na yan, si Sator Ocampo na yan. Oh. Yan yung mga kalabang mortal ni President Marcos Sr. dati. Hindi lang yan, patay na si President Marcos. Nung inilibing dyan sa libingan ng mga bayanay si President Marcos, itong si France mismo ang gustong ipahukay yung labi ni President Marcos Sr. Pero ngayon, nasaan? Yan ang pinapadidi ni Romualdez. Grabe. Yung mga taraidor, yun yung mga yun yung binubusog nito mga animal na nandyan sa gobyerno, pinsan ni Andres Disaya. Sa halip na ang busugin nila itong aking mga kababayan na hindi na nga nakakakain sa oras, inuna pa nila itong mga NPA na ito na mga taraidor, at yan talaga ang totoong mga nagpahirap sa bayan. See? Makikita nyo yung pattern ngayon. Hindi ko alam. Baka mayroon ka nag-comment doon sa video ko na baka kaya ito na yung magiging kapalit ni Juma Sison, itong si Romualdez na ito. Imaginin mo. Mismong tiyahin niya, mismong kamag-anak niya, binaboy nitong si Manuel na ito, si Raul Manuel na ito. Walang say si Romualdez. Kaya nga, yun ang sinasabi ko,
Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po. Pindot yung notification bell, tapos like nyo na rin, share nyo na rin para marami pong mararating itong video ito dahil sa mga darating na araw. Inaantay ko lang po yung mga madagdagan pa itong mga subscribers natin dahil naipangako ko yan dati sa inyo. Basta narating ko yung certain numbers ng subscriber ko ay may gagawin ako. At yun na nga po. Dahil sa malapit ko nang marating yung certain numbers na sinasabi ko ng subscriber ko, ay pinagpapaunahan ko na po kayo na kung gusto nyo madaliin nyo na po para makita nyo yung proseso kung papaano kung ilagay dito sa liig ni Martin, dito magkabilang liig niya. At gagawin kong parang kwintas, nakakwintas yung bayag niya. Yan, hindi po biro ito. At nandiyan naman po yan sa mga videos ko at sabi ko nga po rito hindi ko maatim kasi mga patayin to mga ito Dahil yan po ay labag na po sa kautosan ng ating Panginoon at ayoko pong lumabag doon. So, pero pwede ko pong gamitin yung natutunan ko, yung pinag-aralan ko sa Britanya. Na kung saan yan naman po, nandiyan naman po sa video yan. Anyway, kaya sabi ko nga, hindi po biro ito. At sabi ko nga, pag nagsalita ako rito, tututuhanin ko. Ang hindi ko lang matutoo dito, yung pagpapatayin dito, para papatayin yung mga sa pamamagitan ng magic ko, pamamagitan lang ng mga picture nitong mga ito. Ayoko pong gawin yon. Hayaan natin gawin ko lang yung para lang magkaroon sila ng magiging miserable ang buhay nila. Imaginin mo, ay kung lumabas na yung dito sa liig ni Martin yung bayag niya, ay parang kwintas na. Palulubuhin pa natin yan. O tapos yung yun naman bilat ni Fransakan nitong si Lisa, ilagay natin dito sa noo para makita na ng lahat. Aywan ko lang kung makakalabas pa yan at para mangampanya or makapanira pa or makapag-impluensya pa ng tao na para sumira din sa mga kapwa-tao nila. Ay palagay ko hindi nalalabas ng bahayan. Imagine mo, nakalabas na yung bilat. Sige nga. Sabi ko sa iyo sa inyo malapit na po, basta malapit na marating ko yung numbers ng subscriber ko at gagawin na po rito natin dito mismo sa harapan ng video ito kung papaanong proseso ang gagawin ko. So kung ano man yun ay malalaman po ninyo yan pagka ginawa ko na. At mayroon pa akong isang gagawin. Baka nga siguro kung walang pagtutol sa akin kasi may mga sign po ako na pagka may ginagawa ako medyo labag na sa kagustuhan ng ating Panginoon, may mga sign po yan na ibig sabihin na tinututulan ako doon sa mga gagawin ko. So pagka wala pong sign, actually nakaprepare na po dito yung gagawin ko. Kaya nag-aantay lang po ako ng sign kung tayo ipapayagan ng ating Panginoon doon sa gagawin ko na gagawin nating para na silang nasa impyerno. Ibig sabihin, yung katawan nila, pakiramdam nila nasa impyerno na sila. At hindi na nila halos makayanan at sigurado mahihiga na sila sa freezer dahil nga hindi na nila kaya yung init ng katawan nila natiisin. So, wala silang choice kundi humiga sa freezer. Kaya tingnan natin, kung doon sila matutulog sa loob ng freezer, ay magkakasakit yan. Pag nagkasakit, tigok na yan. So, di po ba? So, ganun lang yon. So, ito po ay maramdaman po natin kung gaano kagalit itong dating NPA na ito si Caramon. At wala, nakikita na po niya. At isa pa, ay hindi lang po pinangalanan ni General Parlade, yung dati pong hipe ng NTF-ELCAC. Hindi lang po pinangalanan na sa kasalukuyan pala, mayroon palang sekretary, cabinet secretary itong si Andres Desaya na drug lord. Sayang nga lang at hindi pa niya pinapangalan. Pero siguro balang araw papangalanan din po yan. At drug lord daw pala yan. So,
naantayin natin yung panahon na yon kasi nahirap naman na magsalita tayo rito na wala tayong basihan. Mas maganda yung may basehan tayo dahil ayaw ko rin naman pong mapagsabihan dito ng fake news tayo. So, kailangan magdahan-dahan din tayo doon. Pero yan po ang sinasabi ni General Parlade, initial, na mayroon daw Cabinet Secretary si BBM na drug lord. So, antayin po natin yan na ma-reveal kung sino po yan. At imaginin mo nga naman, tingnan mo kung hindi pa nabatikos ni Maharlika yung si Michael Mann na isang drug, isang smuggler na kasama ito ni Lisa. Kung hindi pa sa kadaldalan, daldal ng daldal si Maharlika, nagdadaldal si Maharlika tungkol diyan kay Michael Mann na yan pala, si Michael Mann ay talagang inapuin pala nitong si Andres Desaya na maging special envoy sa China. Can you imagine that? Ano yan, tanga itong si BBM at hindi niya alam na smuggler ito. Yan nga yan. Ang sinasabi ng isang congressman dyan, si Swan Singh ba yun, na ipapatawag dyan sa kongreso pero dahil sa natapalan na ang mukha ng kwarta, hindi na itinuloy yung pagpapatawag dyan. Can you imagine that? Kaya, mismong pira natin, may kasabihan na yung mismong mantika natin ang pinanggigisa sa sarili natin eh. Pira natin, yun ang ginagamit nila para sa sarili lang kapakanan, itong mga buwaka ng inanto. At, pero itong ating mga mahihirap na kababayan, hindi man lang nila matulungan. Mga buwisit kayo, sinasabi ko sa inyo, nakaready na rito yung gagawin ko sa inyo. Kaya may panahon pa, habang hindi ko pa ginagawa, may panahon pa para gawan ninyo ng paraan, gawan ninyong tulong, gawin ninyo lahat ng tulong dito sa mga kababayan ko mahihirap, gawin nyo na habang may panahon pa. Dahil pagka ginawa ko na, there will be no return ang gagawin ko ito. Oras na ginawa ko na yan, hindi na maibabalik yan. Impyerno na kayo. Maniwala kayo sa akin. Kaya, ito lang naman eh. Kaya nga hindi ako nagsasawang kadadaldal dito dahil para binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon para tulungan itong aking mga kababayan. Kaya kung hindi rin nyo rin lang magawa at makikipagmatigasan kayo sa akin, ay di sige. At gawin nyo ang gusto nyo, gagawin ko ang gusto ko. Ganun lang yon. So, nasa inyo ang choice. Choice ninyo yan. Choice ninyo maging impyerno ang buhay ninyo. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo na yun pong tanda kong ito. Hindi man halata sa pagmumukha ko. Hindi kagaya nitong si Enrile na 90 plus na yan eh. 90 years old plus na yan. 95 yata yan. Tingnan nyo, ugod-ugod na. Kung magsasalita na, parang pati yung pagsasalita niya may sungkod na. Ganon. Pero ako, hindi nyo pa mahalata na nung panahon ng gira, nung panahon ng World War II, ay tao na ako at matanda na ako. Hindi na ngayon, makikita nyo naman kung anong itsura ko ngayon. Di ba? Sukan ba yan? Kapanipaniwala ba noong panahon ng World War II ay matanda na ako at nasaksihan ko lahat? At nasaksihan ko rin lahat at kasama ako mismo doon sa mga pagdadala noong mga naka-box na mga gold bar na yan at kung saan nila ipinaglalagay yan na yan ay pinag-iipon, pinagnanakaw lahat ng mga Hapon yan. Yan mga gold bar na yan. Hindi lang gold bar, pati mga coins, mga kwintas na mga talagang mga gold, pure gold talaga. Laki yan, gumawa sila ng karton, ng kahon na kahoy. Kaya nga sinasabi ko, kasama ako doon sa mga nag-transport ng mga ginto na yan at alam ko kung saan
iniligay, mayroon sa dagat, mayroon dyan sa mga lupa, mayroon sa kuweba. Lahat yan alam ko. Tingnan mo itong kataraidoran din ng mga Hapon na ito. Pagkatapos nila mapakinabangan kami, nahakutin yung mga ginto na yon, pinagpapatay na kami. Ito na naman, sasabat na naman kayo rito. Ay kung pinagpapatay kami, bakit nagkakapagsalita ako ngayon? Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Lahat po kami ay pinagbabaril. Lahat po ng mga kasama ko, patay lahat. Kaya po yun ang sinasabi ko, na itong nandito sa likod ko, nandyan po ang ebidensya ng mga bala. Okay? Yan po yung ebidensya, nandito po sa likod ko. Na yan po, nirat-rat po kaming lahat. So lahat yung patay. So ako, nagdapa-dapaan na rin ako para sa ganon, sabihin na rin patay ako. Pero dumidikit lang po yung bala na pinangbabaril nila. Hindi ko po alam kung anong meron ako. Hindi ko rin po alam. Sabihin niyo may anting-anting ba ako? Hindi ko po alam. Ay bakit ganon? Kaya yan po yung sinasabi ko, na kapag ka inilabas ko ito, sisiguraduhin ko, sasabihin ng gobyerno, oy, kukumpiskahin namin yung mga gold na nandyan sa iyo dahil pag-aari ng gobyerno yan. Yan ang sasabihin ng gobyerno. Kaya yan ang problema ko eh. Kaya dapat ito, magkandamatay na muna itong mga ito bago ko mailabas itong mga nandito sa akin. Kung ayaw niyong tulungan, itong mga kababayan ko, mag-usap na lang tayo na huwag niyo na akong pakialaman, ako na lang ang tutulong dito sa lahat ng mga kababayan ko. Ganun na lang. Kasi wala naman talaga maasahan itong mga kababayan ko sa inyo dahil puro kayo mga magnanakaw dyan. So, gumawa na lang tayo ng mga kasunduan internationally na kung ano man yung mga ilalabas ko na pwedeng pagkapirahan at maitulong din sa mga kababayan ko, huwag niyo nang pakikialaman. Ang problema kasi, yung tao lang na nakakuha lang ng perlas, napakalaking perlas diyan sa Palawan. Perlas lang yon. Imaginin mo, kinumpis ka doon sa taong yun na samantalang yun daw ay nagkakahalaga yung perlas na yon ng at least 100 million pesos. Kinumpis ka ng gobyerno at ngayon nakalagay dyan sa museo ng Palawan. Perlas lang yon. So ano pa kaya kung ilalabas ko itong nalalaman ko, ay di pagkakaguluhan ito, maglalaway itong si Romualdez at sasabihin niya sa kanya yung mga gold bar na yan. Sigurado lahat ito maglalaway kasi mga magnanakaw di ba? Mga asong ulol ito. Ultimong bulalo, makakita sila ng bulalo, naglalaway na. Yung initsan ni Romualdez sa kanilang bulalo, ayan, kagaya ni Abante. Di ba? Para ng asong ulol na naglalaway. Kaya yung sinasabi ko diyan sa isang video ko, kaya lang walang pumapatos doon sa mga hamon ko Nandiyan naman yun sa isang video ko. Pero hindi ko lahat kinuha yon. Ang kasaysayan niyang ganito. Para lang malaman ninyo, yung time na yon, wala nang oras yung mga Hapon noon na para dalhin sa kanila, sa Japan, yung mga ginto na mga kinulimbat nila rito sa buong Asia. Wala nang panahon kasi nga, yung time na yon, nirat-rat na rin sila ng mga Amerikano. So, yan yon. Kaya, kung saan-saan na lang namin nilagay yan dati. Sabi ko nga, mayroon sa kuweba, mayroon sa dagat, at mayroon sa mga lupa, sa bundok, na kung saan ayan ay mga tinaniman ng mga kahoy. Yung iba tinaniman ng mga kawayan. So, ibig sabihin, ito, hint ko na lang ito, bahala na kayo. Pag ibig sabihin siguro, kung marami ng kawayan, abay magdala na kayo ng metal detector. Lalo na dyan sa mga nagte-treasure hunting na yan. Kasi aanin ko naman yan. Pero basta ang alam ko, mayroon akong sinipirit, tinanggal ko doon sa pinaglagyan namin, doon sa nung panahon ng Hapon, at inilipat ko lang.
So, actually, mayroon ako dito, mayroon akong mayroon akong video dyan na nabigla ako na ipinakita ko. Pero, hindi, yun ang, hindi ko na kukunin yun. Nabigla ako na ipakita ko dito sa video ko. Pero, ilan lang yun nandito. Nasa lang ang nandito sa akin. Pero hindi nga, malayo pa nga dito sa property ko. Alam nga namang dito sa ilagay ko, hindi naman ako bubo na kagaya nito si Romualdez ito. Siyempre, ilalayo ko rito sa property ko para magka-git-gitan man, hindi nila makikita. At hindi ko naman talaga ipapakakuha sa kanila to. Kaya ito yung i-reserve ko dito sa mga kababayan ko kung sakalit magkandamatay na ito. Sana nga mapisti na itong mga animal na ito para mailabas ko na rin ito, mapakinabangan na rin ng mga kababayan ko kasi hindi ko na rin naman kailangan to. Unang-una, matanda na ako. So kung nung panahon ng hapon ay mga nasa ako noon mga nasa 25 or 35 na ako noon nung panahon ng hapon. So kayo na lang ang bahala mag-imagine noon itong hitsurang ito. So may ganito bang itsura nito yung 95 na si Enrile? Tingnan nyo nga yung mukha ni Enrile at yung mukha ko. Ikumpara nyo nga, pati yung pagsasalita niya mahina na. Ay walang-wala na talaga. 95 pa lang yan. So nung panahon ng hapon, 35 ko, 25 ako nung time na yon hanggang ngayon. See? Ganun na ako katanda pero hindi nyo halata. Naghahanap pa ako dati ng girlfriend Kaya lang, nung nakahanap ako ng girlfriend, matapos kong bilhan ng, sabi ko, nandiyan na sa video matapos kong bilhan ng BMW, matapos kong bilhan ng Mercedes-Benz, matapos kong ipagtayo ng bahay, matapos kong bigyan ng negosyo yung mga magulang, ayun ng lalaki. Kaya magmula nun, hindi na ako naghanap ng girlfriend. See? Bakit pa? Di ibuhos ko na lang kung ano man meron ako, pag nagkaroon lang ako ng pagkakataon at maipalit ko ng pera itong nandito sa akin, di ibuhos ko na lang dito sa mga mahihirap kong kababayan kaysa dito sa mga maghahanap ako ng girlfriend na mas makati pa doon sa politiko dyan sa Cebu. Nakatanda-tanda na yung bibig niya para manghuhula, naghanap pa ng bata. Na ang gamit na pera ay pera ng bayan. See? Ganyan yung mga yan. Ang kakapal ng pagmukha yung mga yan, hindi nila pera pero winawaldas sila. Tingnan nyo. Kaya isa rin yan ang dahilan kung bakit hindi ko kailangan napasukin niyang politika dahil unang-una, itong pirang mayroon ako, ayaw kong mahaluan ng kadimunyuhan dahil alam ko, ito lahat ay ibinigay, ay pinahiram lahat sa akin ng ating Panginoon ito. Maging yung mga ginto na yan. Dahil nga, isipin nyo nga, kung hindi binigay sa akin ito, o pinahiram sa akin ito, or di kaya hindi pinagkatiwala ng ating Panginoon sa akin ba ito? Madinin mo, patay na lahat yung mga nagdala ng mga kahon-kahon ng mga ginto na yan. Pero ito ako buhay na buhay at alam na alam ko kung saan nakalagay yung mga kami ang naghakot Kami ang naglagay kung saan-saan at tandang-tanda ko yon. Hindi pa naman ako ulyanin na kagaya ng Enrile. Matalas pa ang utak ko. Press na press pa sa akin yung mga nangyari ng panahon ng hapon. Kaya yung sinasabi ko, lahat yan, alam ko lahat. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Romualdez, nagsasalita ka pa lang, alam ko na ang patutunguhan ng mga style mo bulok. Kaya maaga ka mabubulok. Yan sinasabihin ni Andres Disaya na pag-aaralan daw kung sasanib ulit dito sa ICC. Bugok, yan din yun. Bukas makalawa, idideklara na yan na I decided na makipag-membro ulit sa ICC. Yan na yun. Ganon din to si Remulla. Sus, basang-basa ko. Alalahanin nyo, panahon ng hapon pa itong kaharap ninyo.
Ha? At napakaraming bala ang tinanggap ko. Pero dumidikit lang sa katawan ko. One of this day, makikita ninyo yan. Ipapakita ko rin sa inyo yan. At sa ngayon, ay gusto ko munang ipabaril muna ako nitong si Lisa. Gusto ko munang ipabaril ako nitong si Romualdez at saka si Remulla. Kagaya ng ginawa nila diyan kay Percy Lapid, na pinabaril nila, pagkatapos yan, ibinintang nila kay Bantag. Pero yun ang inaantay ko. Matagal ko nang inaantay yan sa inyo. Dahil pag nangyari yan, meron na rin akong dahilan na lilipulin ko na kayong lahat. Pag ginawa ninyo sa akin yan. Siguraduhin ninyo na dadapa ako dyan sa gagawin ninyo. Pero pagka hindi, ako ang magpapadapa sa inyong lahat dyan. Bibigyan ko pa kayo ng hint. Dito sa mundo natin, lahat dito ay ibinigay ng ating Panginoon. Isipin mabuti kung anong ibig ko sabihin. Hindi ko na pwedeng direktahin. Anong kailangan natin dito sa mundo? Kailangan natin bakal? Nandito sa atin ang bakal. Kailangan lang iproseso para maging bakal. Diba? Yung mga babasagin, mga salamin na yan, nandito rin sa atin. Yan yung mga silika. Yung mga tanso, nandito rin sa atin. Hindi lamang doon sa tanso na totoong tanso. Maliban din sa tanso ng mga vlogger ni mga vlogger ni Andres Desaya, kasi mga tanso din kasi yan. Yung totoong tanso ang sinasabi ko, nandito rin sa atin. At maniniwala rin ba kayo na mayroong punong kahoy na lason? Baka hindi nyo pa alam yan. Mag-research kayo. Lason. At yun ay pwedeng gawin na virus. Okay? Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang sinasabi ko nga, lahat ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yun lang, ay alamin lang natin kung paano natin gamitin. So, sigurado ako na ako lang ang may alam gamitin yan, maliban dito sa mga scientists. Pero, kung ito lang si Romualdez, kasi tanga naman yan, hindi niya alam gawin niya. Kaya, yun ang sinasabi ko rito, na pwede akong gumawa ng virus na pwedeng ipakalat dyan sa inyo. Mag-research kayo. May punong kahoy. Hindi ko sasabihin ko ng punong kahoy yan. Mag-research kayo. Kaya lahat. Wala na tayong hahanapin pa sa mundong ito. Nandito lahat sa atin. Yun nga lang kung paano natin gagamitin. Kayo sinasabi kong sobre. Kaya may nakatanggap na. Kahit tingnan mo dyan, ayoko nang banggitin. Kasi baka mamatay na ito, baka bukas makalawa, mamamatay na ito. Ang payat-payat na mukha, samantalang bilog na bilog ang mukha niyan. Duda ako rito, nakatanggap na ng sobre, yung pinakalat ko sobre dyan. Na yun na pagkabinuksan, aalingasaw yung amoy ng Victoria's Secret. Hindi ko alam kung bakit pinag-aksayahan ko ng panahon yung pag-aaral ko sa Britanya para lang dyan sa mga ganyan. Dahil dito ko pala ngayon magagamit at gagamitin ko ito sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Ano pa ba ang kailangan natin dito sa mundo? Lahat, pulbura, mga tingga na yan, dito rin natin nakukuha sa atin. Sabi ko nga, lahat ng kailangan natin sa mundo ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi pa kayo maniwala? O hindi ba saan ba kayo kumukuha ng langis? Hindi ba may galing sa lupa ang langis? Di ba? Kumukuha ng energy, kuryente. Hindi ba? Nandiyan sa malampaya.
So itong sinasabi ko na ito, lahat ng kailangan natin nandito. Yun lang ang alamin natin kung paano natin gagamitin yon. So doon lang yun sa may utak. At hindi kagaya dito si Romualdez na matalino lang ito kung paano magnakaw. Tapos ang ninanakaw naman nila ay ibinibigay lang niya dito sa mga NPA na mga traidor na ito. Nasa halip na ibigay dito sa mga kababayan kong walang makain. Yan ang sinasabi ko. Dito lang matalino ito. Para magbayad ng mga kahit na NPA na yan, para lang manira sa mga kapwa nila. Di ba yan ang ginagawa? Kaya, nako, kaya kakalaban sa akin, bullshit ka. Bullshit ka. Kaya kong bayaran buong kung gugustuhin ko. Kaya nga ngayon naghahanap ako, pero madelikado. Gahanap ako ngayon ng kaya nga nung mga nakaraang buwan ay isa na nga yung nasa Dubai ako. Dahil nga maliban do sa inimbita ako ng mga estudyante na mga scientist na yan. Ang isa pa sanang purpose ko ron na pagpunta ron sa Dubai dati ay yung pakikipag-usap sana kung papaanong madala ko or kung papaano papaano ako makakuha ng buyer nung mga bato na nandito sa akin. Ayaw ko magsabi ng ginto, baka maglaway na naman itong mga asong ulol diyan sa mga politikong yan. Mga bato na nandito sa akin. So, aywan ko kung nag-aantay ako ng feedback ng Prime Minister doon kung paano. At mayroon na rin akong pinapalakad. At kung sakasakali na ito ay mabayaran tayo rito ng hindi na pwedeng pakialaman itong gobyernong ito. Sinasabi ko, lahat nitong mga mahihirap kong kababayan, masasabi kong hindi na maghihirap. At kaya ganun na lang kalakas ang loob ko na magsalita dito sa mga animal na ito. Dahil mayroon akong pwedeng panghawakan. Maliban doon sa hindi ako tinatabla ng bala, mayroon akong pwedeng pagmalaki na kahit na putulin ko mga liig ng mga yan, kaya kong bayaran. So, wala. Anyway, masyadong mahaba na itong kayabangan kong ito. Dahil lang sinasabi nga dyan ng ilan na mayabang daw ako. Kaya nga nung time na yun nung nagla-live pa ako dati doon sa Facebook, yung nagsabi nga mayabang, kaya nga binulat-lat ko ihinarap ko yung camera doon sa mga nandito mga gold bar ko dati. Ay, yung mga bato pala na nandito sa akin, di gold bar yung mga bato, hinarap ko. Pagkatapos nun, hindi na nag-comment yung gago na yun. At yun na rin yung time na hinak na yung kwan ko, yung Facebook ko. Doon pa pala doon sa mga sino po ba ang eksperto diyan na para mabuksan uli natin yung Facebook ko. Yung Aquabirana po yun Aquabirana yung Facebook ko na nahack. Hindi ko alam kung nahack or tinanggal ang Facebook talaga. So baka may alam kayo, matulungan kasi nandoon po lahat Nandoon po lahat yung mga ebidensya ko ng mga sinasabi. At nandoon din po na ipinakita ko po sa sobrang asar ko yung isang bolt na pagkalaki-laki nandun. Ipinakita ko yun doon mga nakasalansan yung mga bato. Nandun po yung sa Facebook ko. Doon sa Aquabirana. Kaya lang, sabi ko nga, sinara ng Facebook or na-hack. Hindi ko alam. Hindi ko na mabuksan Nandun lahat yon. Kasi nung time na yun, nagla-live ako dati Dahil ang purpose ko sana dati noon ay makakuha ng mga supporters natin
Dahil hindi ko naman kasi akalain na ito palang papalit dito kay President Duterte ay isang hunghang. So kaya naglaylo ako doon dahil akala ko ito tuloy lang ng hunghang na presidenteng ito yung naumpisahan ni President Duterte. Ngayon, saan na naman ang Pilipinas ngayon? Naglipa na naman yung mga drug addict. Naglipa na naman yung mga shabu dyan na tuni-tunlyada na naman. Naglipa na yung mga kawatan. Naglipa na yung mga ispagler. Kaya siguro, tatawagan ko ulit siguro, makikipagtawagan ulit siguro ako doon sa naglalakad nito kung paano ko ma-dispose lahat itong mga bato na nandito sa akin at para makalayas na dito kahit nadalhin ko na lahat itong mga subscriber ko, kayang-kaya naman yan. Kung saan kami kukuha ng pwedeng mabiling o kahit na hindi sakop ng Pilipinas, kahit sakop na ibang bansa, basta isang isla. Para sa ganun ay mailayo ko yung mga subscriber ko dito sa mga demonyong mga tao rito sa Pilipinas. Yun ay pangarap lang. Pangarap na pwedeng matupad. Pangarap na hindi naman pwedeng matupad. Pero hanggat nandito sa akin yung mga batong ito, sisiguraduhin ko nandoon yung mga posibleng matutupad itong mga pangarap ko ito para dito sa aking mga kababayan. Dahil unang-una wala na silang pagkapag-asa dito sa bansang ito. Wala na. Kasi puro mga demonyo na ito mga nandiyan sa gobyerno ito na dapat magkalit-silitsin ito mga ito. Magkapisti-pisti na. At sa lalong madaling panahon kung magkapisti-pisti na ito, mga animal na ito. So maraming salamat po dito sa aking mga subscribers, followers at mga viewers na patuloy pong tumatangkilik dito sa ating channel. Bagamat yung iba ay nakapagsabing puro kayabangan, okay lang po yun, walang problema po kahit anong sabihin nyo, kayabangan. Pero kung gusto nyo naman na makipagkita sa akin para maipakita ko itong likod ko at maipakita ko yung mga nandito yung mga bato sa akin, adi sige, okay lang. Pero sabi nga nila na marami talagang tao mga ganong pilosopo, pero okay lang, walang problema yon. Hindi ko naman, wala namang bayad yun kung sakasakalit na sasabihin ko sa inyo na maniwala kayo sa akin. Hindi ko sinabi yun na maniwala kayo sa akin. Ang sinasabi ko lang, sige, tama na nga yun. At maraming salamat po dito sa mga, lalo na po rito sa mga bago nag-subscribe. Maraming salamat po at sana manawari ay pagpalain kayo ng ating Panginoon at ibigay na po yung blessings na lagi ko sinasabi sa inyo, na ibigay nyo na po sa inyo ng diretso ng ating Panginoon. Huwag na po nang ibigay sa akin yung mga blessings na yan dahil sobra-sobra na po yung blessings na nandito sa akin. Maraming salamat po.